Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sino-sino nga ba ang makuda ngayon na kandidata dito sa Miss Universe Philippines for 2024? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, eto na, naghihintay tayo ng mga challenge ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines for 2024. Alam naman natin na talaga namang iba't ibang klase ang ipinapakitang galing, ganda, at saka talagang masasabi ko diversity talaga ngayon ang Miss Universe Philippines. Meron din mga kandidata na mula sa mga taga-ibang bansa na talaga namang, oh my God, nakaka-challenge to para sa mga ibang kandidata naman na galing sa probinsya. O, di ba? Kasi syempre magkaibang kultura yung kinagisnan nila at saka lalo na pagdating sa com skills, di ba? Pero sa mga kandidata na nagko-compete ngayon dito sa Miss Universe Philippines sa 54 candidates ay meron tayong mga nakikitang kandidata na talagang masasabi mo pagdating sa communication skills, talagang hindi mo matatawaran yung galing nila, hindi mo matatawaran yung kakayahan nila kung paano talagang magsalita ng bonggang-bongga. At hindi naman questionable talaga yung galing nila pagdating sa communication skills, di ba? Kaya naman meron tayong babanggitin ng mga ilang kandidata na talaga namang masasabi ko, oh my God, hintayin mo sila. At syempre, hinihintay natin kung ano nga ba yung ipapakita nilang performance dito sa Miss Universe Philippines dahil masasabi mo naman na talaga, oh my God, pang Miss Universe to. Isa dito sa mga nakikita ko, si Miss Cainta Rizal na wala nang iba kundi si Stacey Gabriel. Yes, Stacey Gabriel. Maraming nagsasabi na kung maliit naman si Stacey, medyo mahirap para manalo ng Miss Universe. To be honest, guys, it's not about height. It's about yung complete package na ipinapakita ng isang kandidata. Para sa akin si Stacey, kung beauty ang pag-uusapan, talaga namang maganda. Pagdating naman sa kanyang styling, talaga namang kumakabog. Pagdating naman sa performance, ay talaga namang may perform talaga na ipapakita to. Kumbaga parang yung kanyang pasarela, ay talaga namang masasabi mo, mahataw din. So ngayon, pagdating sa kanyang communication skills, to be honest, kung ano ang liit ni Stacey, ganun kalaki ang makikita mo pagdating sa kanyang communication skills. Iba talaga ang communication skills ni Stacey Gabriel. To be honest, ang galing-galing niyang magsalita. Naaalala ko sa kanya tuloy si Demi Peter na hindi naman katangkadan pero yung beauty at saka yung tawag dito, com skills ay winner. So, ganun din si Stacey Gabriel. So, isa siya sa mga masasabi ko na pwede talagang makarating sa dulo ng competition at pag nakarating to sa dulo ng competition, maaaring matapos talaga ang laban sa kanya. Kasi ang com skills talaga ni Stacey talagang hindi mo matatawaran. Lahat ng mga interview niya na panood ko, sobrang ang bigat talaga na binabaksak niya sa mga dinideliver niyang salita. At saka may laman. Bukod doon sa may laman, may hugot, di ba? So, yon. So, talagang maramdam mo talaga ang com skills ng isang Stacey Gabriel. Sobrang galing. So, maaaring siya ang manalo ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So, abangan natin yon kay Stacey Gabriel. And then, sa pangalawang nakikita ko naman ay syempre si, magaling din to. Tawag dito, Victoria Velasquez Vincent. Napatunayan naman na natin si Victoria Velasquez Vincent noong lumaban siya noong 2021. Talaga naman yung kanyang com skills, di ba? Oh my God, talagang nakakaloka. Ang maganda kay Victoria Velasquez Vincent, masasabi mo rin na talagang total package siya dito sa competition ng Miss Universe. Kasi
Sa totoo lang, ang kanyang height, winner. Sobrang ganda ng height, sobrang haba ng mga bias. Yung katawan talagang masasabi mo, oh my God, pang supermodel. And then yung beauty na ino-offer niya, talagang naman masasabi mo, high class beauty. Sobrang ang lakas makarigal ng beauty nito ni Victoria Velasquez Vincent. At hindi lang yon, masasabi ko din talaga yung katawan niya, oh my God, sobrang ang ganda. So, sa isang katangian ng isang Miss Universe ay nandito lahat din kay Victoria Velasquez Vincent. At talaga namang masasabi ko, si Victoria Velasquez Vincent ang isa sa mga nakikita ko nakakatakot na kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Aminin mo man o hindi. Lalo na kapag kumuda to. Lalo na ngayon ang pinapakita niyang styling ay talagang perfect. Sobrang nag-level up ang styling niya. And then, syempre yung beauty niya talagang nandiyan pa din. And then yung kanyang performance talagang pinaghahandaan niya ng maigi. May mga napapanood na ako sa kanya na nagtitrain siya ng mga pasarela niya. So talagang handang-handa na talaga si Victoria Velasquez Vincent makipagbakbakan sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At hindi imposible din si Victoria Velasquez Vincent ay makarating sa dulo ng competition. Minsan niya nang nagawa to noong lumaban siya noong 2021 na nag-top 3. So, nakuha niya ang Miss Charity. And then ngayon talagang masasabi mo pwedeng mag-last two standing itong Victoria Velasquez Vincent sa competition na to. Medyo nakakakaba, nakakatakot, pero isa siya sa mga nakikita ko na talagang masasabi mo height, body, beauty, and brain. Talagang complete package ang isang Victoria Velasquez Vincent para sa laban ng Miss Universe. Oh my God. So, paano ko silang dalawa ni Stacey Gabriel ang mag-last two standing? O Diyos ko, maloloka na tayo dyan. And then, eto pa, ang sumunod na kandidata na talagang masasabi ko ang com skills ay talagang panalo din, si Christy McCary. Yes! Christy McCary talagang, oh my God. Oh my God, nakakaloka. Sobrang iba din talaga ang ipinapakita dito ni Christy pagdating sa com skills. Sobrang magaling siya at hindi nyo alam, nagtitraining din siya ng com skills na lumalaban sa Miss Universe, di ba? Or sa mga ibang beauty pageant. So, iba talaga ang galing ng isang Christy McCary. Beauty nandiyan, height o talagang winner. Pagdating naman sa body, oh my God, talagang pang supermodel din. So, mahaba ang bias, beautiful, sexy, regal ang beauty. So, lahat na nandiyan kay Christy McCary. At saka, ang lakas talaga makasosyal. Sobrang panalo. So, yung mga ginagamit niya talagang damitan, talagang masasabi mo may sinabi. Isa siya sa mga tinitingnan natin na pwedeng manalo ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. At hindi naman talagang imposible na manalo ang isang Christy McCary dito sa competition ng Miss Universe. At alam naman natin yon na talaga namang nakakaloka ang beauty na meron siya. At masasabi ko naman na sa ngayon yung laban niya ngayon kung com skills ang pag-uusapan, winner. So, hinihintay ko lang talaga yung mga pasabog na gagawin niya sa laban niya sa Miss Universe. Pero sabi ko nga, si Christy McCary ang isa sa mga pwedeng makarating sa dulo ng competition. Yung ino-offer na lang niyang ganda, sobrang ang sweet-sweet ng beauty na meron siya. Napansin niyo hawi siya kay Maddie Wilson, no? So, nagiging pag titingnan ko si Christy McCary, similarity sila. So kay Christy, ang inaabangan ko yung styling niya. Kasi yung styling niya, parang iisa yung nakikita ko sa kanya. I hope na mag-iba siya ng styling. And then, syempre yung kanyang pasarela, medyo doon talaga, medyo kulang talaga si Christy. Hindi ganun kakabog yung kanyang pasarela. But, syempre, naituturo naman yon. So, tingnan natin kung may improve kasi nagtitraining din siya. Maganda naman sana yung height kasi yung height talaga panlaban to. Imagine mo, 5'11". So, panalo kung iisipin mo. Plus, nandoon talaga yung body. Very strong yung body niya eh. So, kung iisipin mo, talagang pwede to sa Mexico, di ba? So, transformation, ayun yung kulang sa kanya na nakikita ko. Kasi kailangan talaga ma-develop yung transformation niya as a
level up talaga. Kasi syempre, marami na rin naman siyang nasalihan na beauty pageant. Hindi naman po pwede na ganito lang yung nakikita sa kanya. So, dapat medyo talaga masasabi mo may improvement. Kasi kung ikukumpara mo si Michelle D, nung laban niya nung Miss Universe Philippines nung una at saka yung pangalawa, talagang nakita mo yung pagbabago para ma-level up yung sarili niya ng bonggang-bongga. And I hope ganun din si Christy McCary, di ba? And then, of course, ang sumunod na gusto ko dito ay syempre ang pambato ng Iloilo na si Alexi Brooks. Oh my God. Si Alexis, sa totoo lang, umahanga ako sa kanyang comm skills kasi magaling ang comm skills ni Alexi Brooks. Kung iisipin mo, lalo na kapag nagsalita na talaga siya, talagang kumakabog talaga ang comm skills nito. So, wala akong problema sa comm skills niya. I think performance niya okay naman, papalo naman. Pero kasi ang problema ko lang sa kanya yung styling. Iisa lang styling ang nakikita natin sa kanya. But sabi ko nga dahil strong ang personality niya at yung tinatawag dito pagiging unique ni Alexi Brooks, ito yung magdadala sa kanya talaga hanggang sa dulo ng competition. Aminin mo man o hindi, isa talaga si Alexi talaga sa strongest candidates ngayon dito sa Miss Universe Philippines at talagang masasabi ko naman kaya niyang makarating hanggang sa dulo ng competition ng Miss Universe Philippines. Masasabi ko na, oh my God, nakakatakot ang isang Alexi Brooks dito sa competition na to. Kumbaga parang very strong kasi yun nakikita ko sa kanya At hindi imposible pagdating sa coronation night ay mag-last two standing talaga ang isang Alexi Brooks at manalo ng Miss Universe Philippines. Kasi nga, yung kanyang pagiging unique, yung black beauty, plus nandoon yung masasabi mo na strong communication, talagang masasabi ko, oh my God, ito ang mga bala na meron itong si Alexi. Performance, ayun. So, kailangan lang din syempre i-develop niya rin yung kanyang performance kasi marami talagang magpe-perform, marami talagang kakabog. So, isa to sa mga tinitignan ko talaga na pag kumuda na talaga, oh my God, alam mo na may laman at kakabog ng todo-todo. Isa din sa mga nakikita ko na talagang magaling din ang comm skills. Syempre, ang pambato ng Quezon City. Iba din si Elaine, iba din yung kanyang atake, kung paano siya kumabog talaga dito sa comm skills niya. Mapa-Tagalog, mapa-English, talagang malalim siyang magsalita. Plus, nandoon din talaga na kayang makipagsabayan sa mga nabanggit natin kandidata ang pambato ng Quezon City Ang nakikita ko lang problema sa kanya siguro yung kanyang styling. Ayun, yung styling kailangan lang siguro talaga pag-aralan ng maigi ng team niya kung anong styling ang gagawin dito kay Quezon City. Pero pagdating naman sa performance, I think kaya niyang sumabay. Magaling mag-perform din naman ang Quezon City, lalo na kung ile-level up niya yung kanyang performance doon sa laban niya sa Quezon City noong dumaban siya. So, dito sa Miss Universe Philippines, ko talagang paghahandaan niya, papasok ang Quezon City. And, ayun, yung comm skills niya, talaga naman nakikita ko talaga nakabog din. At, ang lakas din talaga ng kanyang communication skills. So, parang feeling ko kung yun yung hinahanap, kaya niyang sumabay sa mga kandidata. Talagang kaya niya rin tumuntong sa dulo ng competition. Kung babaguhin lang niya talaga yung styling niya kasi yun talaga yung nakikita kong problema. So yun, so sila yung mga nakikita ko mga kandidata na communicator na pagdating talaga sa comm skills ay talagang wala kang masasabi. Sobrang wala kang mahanap na butas. Magaling talaga sila kumuda at masasabi ko na pwede talagang makarating sa dulo ng competition at makuha ang corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So yon, so tingnan natin guys kung isa nga ba sa kanila ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to dito sa competition ng Miss Universe Philippines. But kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. Palike na lang po ang video natin ngayon para naman natin na
talaga naman yung suporta ninyo ay nandiyan lagi. So guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagmamahal. And then sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.